maghugas ako. Ay, ba, oh. Saan ka pa, oh. Diba? Ang galing na talaga sila maghugas sa mga naman, mama. Ito. King siya. Okay. Bago tayo tuluyang mawala dito, no? Batiin muna natin yung mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Alright, January 3, marhay na agad sa mga kapatid natin dyan sa Bicol, ha? Nasa day 3 na tayo ng 2024! Yay! Okay, mula sa mga nagdaang celebration, dalhin pa rin natin ang masayang vibes. Play it cool, play it fun lang, mga kapatid. Tama ka dyan, Jess. Parang ito na lang mga dala po natin mga laruan ngayong araw na ito sa mga hindi pa nakakapagregalo. Sa kanilang mga inaanak, pwede naman po itong ihabol. Swak lalo na sa mga growing kids kagaya namin. At yung mga growing kids sa bahay tulad ng mga babies ni Mama Maui. Kala ko si Maui. Kala ko growing kids katulad si Pwede rin Maui. growing. Physically, I hope mag-grow pa ako. Pero tama ka dyan sa sinabi mo, Mama Dims. I'm sure mag-i-enjoy dito sila Mason at si Mavi, my babies. At syempre, para sa ating mga mommies at daddies riyan, sulitin na yung mga panahon para makapag-bonding at maturuan ang inyong mga anak. Makipaglaro na sa kanila gamit ang toys na tulad ng mga ito na napakarami sa harap namin. Pero ito yung bet ko, di mo. Pag i-on ko siya. Patingin, paano? Oo, di ba? Ang ating pagkasama. Ay, may ganun si Ilyo. Dito na ako. Masaya na ako dito, guys. Pero yung mga super tito dyan like me, makipaglaro pa rin sa inyong mga pamangkin, di ba? At dumagdag ng core memories, core fun memories sa inyong mga pamangkin. At yun yung hindi na namamalaya, no, na pati kayo nag-i-enjoy na Baka mas nag-i-enjoy nga kayo, di ba? Pero gusto ko yung sinabi ni Mama Dims, ako actually, kung ako bata at ngayon ako makatanggap ng Christmas regalo, matutuwa ako kasi kala mo tapos na yung Pasko, biglang, ay! Meron pa pala. So, kayo yung ninang, baka special pa kayo, kayo yung huling nagbigay ng regalo. Kahit late kayo, special kayo. Oo nga. Lalo na kayong mga regalong ganito na talaga marami silang matututunan. Diba? Puro mga learning toys itong lalaroin natin today. Napakaraming benefits para sa early development ng mga bata. At para mas ma-explain at mas ibita pa sa atin ang mga laruang ito, tawagin na natin si Eve Ivesy ng patok na toy shop na C-Shop na siya ang nag-curate. Dito. Oh, hi, Ives. Sabi ko nga, ikaw ang nag-curate. Yes, Ives. Ay, cute, no? Di ba ikaw ang nabili ko ano yung mga ipapresent mo dito? Sige. So, tell us about yung mga favorites mo na toys dito. One of our favorite is this one po. Cute nga Yung mga Favorite cars. din ni Jess. Kanina pa yan. Kasi it's a puzzle type na po siya, which is educational. And then, may mga, kung napapansin niyo po, may mga nakalagay po na words or pictures sa puzzle, which may nakalagay like for the space, ito for the airplane, yes po. And then, non-stop po yung movement ng mga car. Ganyan lang po sila ng ganyan. Mga parang pang-old yan. Complete set ito. Yes po, one Yung set apat na po yan. When you buy it, one set. Magkano yan? Ito po nasa 800 lang po. Oh, 800! Pwede na. Bakit ganun ka lang dumating? Itong buong set, ito. Medyo Yes late po, pa. one set lang po. Puzzle siya. Yes, puzzle na rin po. Tinatanong ko yung age kasi pwede daw in 35. Oo nga, pwede ba yung 35? Pwede, yes. Ano ko napansin ko, ito unique, may water na lumalabas. Yes, sa this sink. one po yung Ay, oo dishwashing nga, no? kitchen sink po natin. Okay. So, Uy, pwede na tayo working faucet na rin po siya at the same time. Okay. And then, may kasama na po siya mga fruits, plates, spoon and fork, and then may sink, ano na rin po, stove. Matuturuan yung mga chikiting natin paano sa chores. Yes, Paano magsandok ni Doc? Pwede rin. Magkano? Ito po nasa 800 din. Puro less than 1,000 and spend. Ang tanong ko, yung tubig, paano dumadaloy? Paikot-ikot Circulate lang po siya. Bali, so dito hindi po. pala tayo Dito, nag- sa hindi ilalim tayo siya nag-aaksaya ng nagagaling. tubig. So, pag in-off natin, so makita niyo po, butas po yan. Yung may stray, parang may strainer din siya at the same time. And then yung water po niya, nandito sa ilalim. Yun na yun. Kung gusto nyo turuan yung mga anak Yan ninyo po. kung paano Ayan, maghugas na okay, hindi okay. nag-aaksaya ng tubig Yes, dyan. yes. Oy, si Justin nawawala, guys. Ha? Ay, naka Justin. Bakit? Asan? Our Alam kid na. at heart, si Justin. May sponge pa talaga. Yes po. Hi. Then ano na lang, Good i-add morning. nyo na lang po ng soap. Ayan. And then pwede na siya. Pero si Justin bilang aliw na doon sa kanyang... Anong tawag na dyan? TP10 po. Yes, TP10. May window pa nga dito eh. Ganyan kay Mama Chiki, nakakamachi. Ay, sorry. Pero ito, iba yung coordination ni Mami Chiki. Yes. Yun ang maganda.
maganda ma-develop yung mga, anong mga pwedeng ma-develop? Mga fine Cute, motor no? skills po, concentration. So may mga parent po na may mga child with autism. They enjoy buying these kinds of toys. Kasi nga, na-develop yung concentration ng mga bata. Yeah, so nice. I love it. Ito nasa 700. Uy, wala pa lumalabas sa 1,000. Ito gusto ko, mama. Claw Ito yung machine parang po. claw machine. Arcade sa mall, sa mga Yung pa-sample nga. Demo, So demo. naka-on na po siya. Sa mall kasi never kang mananalo doon. Totoo. Ito palagi po kayo panalo. Dito lagi panalo. Hindi talaga. So may kasama na ho siyang coins. coins. Apo, ida-drop nyo na lang yung coins. For the full And then mag-on na experience. po siya. And then, iyan na lang po. Tapos gano'n. Ang galing. Yan, So, pwede ka maglagay ng mga toys kung wala na. Pwedeng candies, Yes diba? po, opo. Pero Pwede may tanong, Po. pwede bang gamitin to para turuan din sila mag-save? Maglalagay sila ng tunay na coin? Yes Tapos po, opo. isi-save nyo lang, Yes di po. ba? Anything na you can do with it po naman. Actually, lahat po ng toys natin is pwede kayong mag-create kung ano pong gusto nyo. So like for this one, pwede nyo palitan yung mga toys inside. Pwede. Pwede din ba ilagay yung ano? Ito po ma'am, nasa 1.6 po to. 1.6 yan. Pwede din ba ilagay yung puso ni Justin at Jester dyan para may makasungkit? Sure, why Yung not? mga puso nila. Pwede rin naman pera na lang. Pera na lang pera, ilagay. Pwede. Ganun mo. Pero mga mas traditional tsaka simple toys, like yung hawak ni Justin. Ayan. Ito po ma'am, lights and sound po na sword. Oo. So, you could see the lights po especially pag nighttime po. Ayun, yan. Yan po 200 lang po yan. Very affordable. Pwede na. Alam mo, isa pang toy po na nagustuhan ko, itong may screwdriver. O, pang Ayan po, Kasi, drill po. umiikot siya. Yun yung gusto ko sa kanya. Tingnan niyo po, panoorin niyo. Kita po ba? Ayan. Ay, ang galing. Diba? Tapos pwede mo siyang i-reverse. Paakyat. Ay, galing! Diba? Uy, nakaka-amaze yung mga laruan ngayon. Dati yung mga laruan ko parang Jolene. Magkano naman ito nilalaro? Yan po, nasa 550 lang po yan. Uy! Wow naman. Pwede na. Bibili ako, ha? Speaking of laruan natin dati, Mama Dims, classic. O, yan nga Yeah, yung yung sinasabi fishing ko. game. Oh, yes. Fishing game. Mahilig talaga dyan si Jess at saka si Justin. Ayan. Parang feeling ko good po ito for concentration, ano? Itong klaseng game, concentration. At saka motor skills. Motor skills. Decoration. Justin, dito na lang. Pero dito rin, no? May fishing game. Meron din. May ano. Pero magkano itong fishing May game? halo. Magkano yung fishing Yan game? po sir, 700. 700. At ito, Ito po 4-in-1 na po siya. May fishing game. Dapat And then may, ito po yung ginalaro natin. mold. Binabound po. ito. Okay. Ganyan po siya. Ay, bes, ang samin lang talaga ni Maui. Bakit ngayon ka lang Oo. dumating? Alam mo, sana naiwasan natin yung mga pagpila-pila sa... Mall, yes po ma'am. nung Actually, marami po ng season. Christmas season po na pati gift wrapping po ina-avail. Kayo naman, kaya ngayon lang siya dumating. Sobrang siyang busy nung Pasko, Yun no? nga naman. Oo. Pero di sumama bale, ka dito. sabi nga, there's never too late para magbigay ng aguinaldo o kaya pag pang-birthday na ng mga bata. Yes. Diba? So mostly May mga buyers na po ba? ano yung mga age range ng mga laruan na dinala mo? Actually po, age range po yan from 2 and up na. 2 and Yes up. po. Kasi kagaya po nung car, pwede po sa older boy. Eh, kahit nga kami nag-e-enjoy. Ano naman yan, Jester? Sorry, Len. Malapit na kami mag-live sa Alam mo, Okay, 700 mga kapatid. ito si Ate Isa, yung favorite namin, New Year na New Year. Sabi niya, magkano daw yung fishing? Isa, hindi ka nakikinig. 700! Sabi ni 700 lang, Di Isa ba, eh. Ines? Yes po, 700 po. May mga buyers sa control room. Direct 700 kung bibilan mo yung mga anak namin. Ayan. Tingnan niyo naman yung aso na to, napaka-cute. Ay, ito palang bagay sa akin na aso. Ayun! Ay, ang cute talaga ng aso. Ayun pala. Ayun, ganitong aso yung gusto ko, nawawala ng baterya. Nawala ng energy. Pwede Uy, mo hindi nang naman, okay lang. yakapin. Uy, nayayakap, tingnan mo, hindi ako natatakot. Wala yung takot ni Mama Pero Dem. sabi ni Mason tsaka ni Ilio, pakiscry daw itong kotse-kotse, Jen. Ayan, game. Ito ba? Yan. At saka maganda, pag may aso kayong Sige. ganito, pwede rin siya maglakad dun sa bridge. Ay! Tingnan mo. Parang Godzilla yun. Parang pag-Godzilla na yan. Ang cute naman ng Godzilla nito. Grabe, so, tingnan mo, pag cute dyan ito, parang siya. may- Diba, cute? Oh, tingnan mo. Kwentuhan niyo naman po kami, paano po ba nabuo yung shop niyo? Actually po, I started online selling 2012 pa po. 2012. Hindi pa po uso ang online. Pero I was selling different types po ng mga like cellphone casing, mga oils. And then nung nag-start po yung pandemic, nag-decide po kami na mag-online sell naman ng mga toys. Kasi yung mga kids niya, like I have a daughter also na 7 years old pa lang. So na-lock up niya siya sa bahay, walang magawa. So ito,
Actually, all of this, na-try niya. Wow. Siya actually yung pinaka-model. Cute Siya lang. brand ambassador. Panahon ngayon na Yes po. puro digital na ang mga nilalaro ng mga bata. Gaano kahalaga yung mga ganitong klase ng toy? These toys po talaga can remove them po from playing using the tablet, using the gadgets Para po. may break, ano? Yes, usually po, like for this one, you can play with family. Or kaya may brothers or sister, pwedeng may interactive toy po to para sa kanila. So like my daughter, since yung eldest ko po kasi 14 na, ayaw na mag-play. May cousin siya. What they do, pag nasa bahay, we remove all the tablet, tapos they just play. Nalatag na lang namin yan yung Kasi play marami whatever you rin want. eh, Yes no? po. Marami pa siyang mga products na sa Instagram niya. Yes po, nasa Instagram. Ay, promote na natin please. yan. Habang itong toy ko ay busy. Paano ba kayo makokontak? You can follow us po in Facebook, C-Shop, Instagram, C-Shop, C-Shop.c, and sa Shopee po, C-Shop.c. So, alam mo, napansin ko, ang maganda sa toys mo, parang hindi ko to nakita pang karaniwan sa labas. Yes, sa toy stores, yes, Unique totoo. sila at ako'y tuwang-tuwa talaga, bibili talaga ako. Ay, gusto ang cute Ako ng rin. dog. Super cute ng dog. Ganito tayo dapat. Everyday. Talaga ba? Hindi Bukas yan sa bukas. lumalaki ever. Hindi lumalaki. Tika Paliguan, pala hindi ka lang paliguan. At hindi ko makain, battery lang. Ayan, maraming salamat ulit, Ivy C ng C-Shop. Thank you very much, pinasaya mo ang aming umaga. Alright, game lang tayo sa Good Vibes. Ngayong unang Wednesday ng taon, tara na't simula ng araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. At sa mga back to work naman po dyan, go lang ng go mga kapatid. Tuloy lang ang araw na punong-puno ng happiness at mga puso kagaya na lang nitong si Cutie Pie. Ako Pangalanan po mo si na. Dimples Romana. Dimples. Ayan. Ang cute dimples din. Siksikin na rin natin ang mga ating mga sarili ng mas marami pang inspirasyon at motivation. I-enjoy lang ang Wednesday na to hanggang sa matapos ang taon. Ako po, si Maui David. Tama ka dyan, Maui. At sa mga inantok ko dyan, gisingin na ang sarili, mag-exercise na! Yun! Diba? Magagahan, magkape, at kung ano pang morning routine. Ladies and gentlemen, good morning sa inyo lahat. At samahan niyo, of course, ang inyong paborito morning kasalo ko po, si Justin Quirino. At siyempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Yan naman ang masayang-bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola, pati na rin mga bagets. Good morning, kapatid! Okay, marami pa tayong inihanda. Ito ngayon mga pangregalo, pero madami pa tayong pangregalo sa mga kapatid natin throughout the show. Diba, Justin? Tama ka dyan, Jess. Speaking of playful, sa ating mga playful at sweet pets, bigyan na rin natin ng treats. Diba? Mamaya, may mga special at customized cakes tayong na itatampok na siguradong magugustuhan ng inyong mga fur babies. Wow! Yes! Pati yung bagong pet niya, magugustuhan niya. Si Dimples. Ito naman for the girls, ha? Sumasakit ang balakang, ang bewang, ang puso. Nako, ibang bahagi pa ng katawan. Yan, alam niyo yan, nangyayari tuwing may period, di ba? Usapang menstruation tayo, sasabi ni Doc. At ito, iba't ibang usapan naman, tulad na lang ng napakong kasunduan, late na pagrereklamo at marami pang issue na dinudulog sa barangay. Alamin natin ang ating mga karapatan sa pagsusumbong sa ating mga barangay sa Legal ba to? At meron naman po tayong bago na namang house tour Ayun. this time. Ang iikutin natin ang tahanan na ating napakagwapo na TV Yun na. funny guy, Alex Calleja. Ang mga natatago niya pang hanip na jokes at koleksyon, sisilipin po natin sa My Bahay. At ito naman, hindi lang funny, witty at cute pa. Makipagkulitan sa atin ngayong umaga ang talented kids ng hit MMFF entry na Pendukos. Anik ako at Tyro Dailusan. Live! At sa mga maaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, Transport Group na Manibela nagbabala ng mas malalang tigil pasada sa susunod na linggo. Sa ibang balita, pamasahe, posibleng dumoble kapag natuloy ang jeepney phase-out ayon yan sa Ibon Foundation. Ruta ng mga PUV, posible ring mabawasan. At sa showbiz, attention onces, K-pop girl group Twice magka-comeback na ngayong Pebrero. Dagdagan pa natin ang saya ngayong Wednesday. Smile at post na po. Ikaw na. Baka ikaw na talaga ang next winner namin sa Kagumoka Ako Selfie Contest. Ang mga mechanics po, manonood lang kayo dito sa amin. Sa Good Morning Kapatid, bonggahan lang po ang inyong mga selfie. Tsaka mag-private message na sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Mas kabog na selfie, pamaswagi as in
Wagi 500 pesos worth of load. Kaya naman kagumoka, go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik tayo yung paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga maaksyong balita ngayong araw. Iatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga transport group nagbanta ng panibagong mga tigil pasada bilang protesta sa PUV Modernization Program. Ibon Foundation nagbabalang posibleng dumoble ang pamasahe kapag natuloy ang jeepney phase-out. Mga rutang dinadaanan ng mga PUV, posible rin daw mabawasan. Libo-libong polis ipapakalat ng PNP para sa traslasyon sa susunod na linggo. Rider patay matapos barilin ng riding in tandem sa Quezon City. At Kapatid Network may mga bagong pasabog sa pagpasok ng 2024. Nangangamba ang ilang commuter na mahirapan pa silang sumakay sa susunod na buwan sakaling babawasan pa ang mga bumabiyaheng jeep. Nakaamba na naman kasi ang panibagong transport strike para ipanawagang tuluyan pang makabiyahe ang mga jeep na hindi umanib sa kooperatiba. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta ang traffic dyan? Jess Maui, ngayong araw nga inaasahang mas marami na ang magbabalik opisina matapos ang holiday break. Kaya naman binaybay namin ang EDSA southbound para tingnan ang lagay ng trapiko ngayong umaga. Pasado alas 7 nang simulan naming tahaki ng EDSA southbound. Nagsimula kami mula sa Quezon Avenue. Maluwag ang naging biyahe namin. Walang gaanong mga sasakyan sa kalsada. Pagdating sa EDSA southbound o EDSA Cubao, dito na may bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko, partikular dyan sa pagbaba ng Aurora Tunnel. Higit 5 minuto rin ang itinagal namin bago kami nakaalpas sa tunnel. Pero tuloy pa rin ang tukod ng traffic hanggang sa pag-akyat ng Santolan flyover. May nasiraan kasing taxi sa bukana nito. Maluwag na ulit pagbaba ng flyover. Light to moderate naman pagdating sa EDSA Annapolis hanggang sa may Ortigas. Tuloy-tuloy ang light traffic hanggang sa may Mega Mall area pero may kaunting build-up sa pagpasok sa mismong loob ng Shaw Tunnel. Light traffic na ulit pagdating ng Boni, Guadalupe at Orense. May kaunting pagbagal na ulit dyan naman sa bandang EDSA Buendia at Ayala. Muling bumagal ang biyahe namin pagdating ng Pasay Taft. Kulang-kulang 1 oras din ang naging biyahe namin mula EDSA Quezon Avenue hanggang sa Pasay. Samantala, nakaamba naman ang mas malawak na tigil pasada ng grupong Manibela sa susunod na linggo. Yan ay ilang araw bago tuluyan ng hindi papayagang pumasada ang mga operator ng jeep na hindi umanib sa kooperatiba. Dahil dyan, hindi maiwasan ng ilang mananakay na mangamba sa posibilidad ng mas kaunting masasakyan nilang jeep pagsapit ng Pebrero. Narito ang kanilang mga naging pahayag. Siyempre natatakot ako dahil baka hindi kami makauwi. Tapos maraming commuter na masa-stranded. Tsaka siyempre nakakaawa din yung mga jeepney driver na mawawalan ng trabaho. Affected kami kasi mahirapan kami mag-commute lalo na pag-work. Tapos malilate kami lalo kung ano. Kasi ang hirap na mag-commute ngayon. Jess Maui, para maiwasan itong transport crisis sa Pebrero, pwedeng mag-apply ng special permits sa mga consolidated operators para mag-deploy ng kanilang mga units sa mga maapektuhang ruta. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa inyo. Maraming salamat sa update, Dave Abuel. Nagbabala ang isang grupo na baka halos dumoble ang pamasahe sa jeep kapag kumonte ang mga jeep sa mga daan. Baka rin maging dagdag kalbaryo sa mga mananakay ang pagbabawas ng mga rutang matumal ang kita. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas nahirapan sumakay ngayon ang commuter na si Jason Fularon mula Philcoa hanggang Cubao. Kung dati agad siya nakakapara ng jeep, inabot siya ng halos 15 minuto. Mas mahirap, siyempre. Hindi na kagaya nung araw na maluwag, madaling sumakay. Ang ilang tsuper na hindi sumali sa kooperatiba, hindi na bumiyahe
kahit hanggang January 31 pa sila pinayagang mamasada. Pagtuntong kasi ng Pebrero, yung mga nag-consolidate lang na PUV operator at driver ang makakabiyahe. Ayon sa Piston, sa humigit kumulang 55,000 jeepney sa Metro Manila, nasa 20,000 lang ang nag-consolidate. Kaya naman, mas malaking kalbaryo raw ang haharapin ng mga commuter sa susunod na buwan. At ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kapag maraming jeep ang nawala, magre-resulta ito sa mas mahal na pasahe. Posible raw na nasa 10 hanggang 11 pesos ang idaragdag sa kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa jeep. Para mabawi yung kanilang dagdag na gastusin sa mga makabagong jeepney, sa kuryente, kung electric jeep siya, yung maintenance, mas mahal na maintenance mga bagong jeep, yung garahe na nire-require ng batas, yung consolidation fees. Mas tataas pa raw ang pasahe pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon. Isa pang ipinunto ng Ibon Foundation ay ang posibilidad na kumonti ang ruta. Meron daw kasi mga ruta na malaki ang kita at meron naman ruta na matumal. Ang tanong, sinong operator ang gugustuhin mamasada sa rutang maliit ang kita? Ako, negosyo yan, hindi na uubre sa kanila yung mababang kita. Kaya malamang kaysa hindi, yung mga ruta na hindi gaanong kalaki ang kita, pagbabawal na yung may individual na operator, walang papasok ng mga negosyo dyan. Kabilang sa mga tsuper na posibleng hindi na makabiyahe sa Pebrero, si Mang Sunny na pumapasada sa rutang MCU Divisoria. Parang hirap na rin maghanap ng trabaho ngayon pagka may edad na eh. Bahala na. Ang Pisto naman, humihiling sa pamahalaan na muling i-extend ang deadline ng consolidation hanggang makapagdesisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang ibasura ang PUV Modernization Program. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na final na talaga ang January 31 deadline. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nahirapan sa pagsakay ang mga pasaherong nag-aabang ng jeep sa Commonwealth Avenue dahil sa rush hour kaninang umaga. Para sa update, makibalita tayo live sa Commonwealth. Andyan si Ian Suyu. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon sa Commonwealth Ave? Jester, sa pagpasok ng bagong taon, may ilang mga jeepney drivers na biyaheng pa Philcoa ang napagdesisyon ng magpa-consolidate na. Pero may ilang mga tsuper naman na mas piniling wag magpa-consolidate kahit alam nila na hanggang sa katapusan na lang ng Enero sila posibleng makabiyahe. Ang resulta tuloy, hindi alam ng mga pasahero ang posibilidad na magkaroon ng transport crisis. Umaga pa lang kanina, makapal na ang mga pasaherong nag-aabang ng masasakyang jeep sa may Philcoa sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tuwing may daraan na minibus o jeep, unahan sila sa pagsakay dahil madalas punuan na ang mga sasakyan. Si Aling Selina, araw-araw bumabiyahe pa Cubao at sanay na raw makipagbalyahan para makasakay ng jeep papasok sa trabaho. Pangamba tuloy niya, baka lalong wala siyang masakyan kapag hindi na payagang makabiyahe ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate o sumali sa mga kooperatiba. Pero kung tutol siya, pabor naman ng ilan sa modernization program gaya ni Rina. Mas maganda at komportable raw kasing sumakay sa mga modern jeepney o minibus na de-aircon, lalo na tuwing traffic. Ayon sa Department of Transportation, nasa 40% lamang ang lumahok sa consolidation. Sa Metro Manila yan hanggang noong December 31. Ang ilan sa kanila dito sa Commonwealth Avenue ang ruta. Ayon sa mga nakausap nating tsuper, mas pinili nilang magpalista na para makabiyahe pa rin ng buong taon. Pero may iba naman silang kasamahan na tutol pa rin sa programa kahit hanggang katapusan ng Enero na lang sila posibleng makapagpasada. Jester, sa ngayon nga dito sa aking kaliwa, mapapansin natin na maluwag na ang daloy ng trapiko at mas mabilis na yung pagdaan ng mga sasakyan. Dito naman, sa aking kanan, makikita natin may ilang mga pasahero pa rin na medyo marami-rami ang nag-aabang ng masasakyan nila kahit past rush hour na. Pero mas marami pa rin kanina, bandang mga alas 7 hanggang alas 8 na ako, punuan at makapal talaga ang dumog ng mga tao rito. At yan ang latest mula dito sa Philcoa sa Quezon City. Jester? Nag-uulat mula sa Commonwealth, Ian Suyu. Mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Philippine National Police para sa translasyon ng itim na Nazareno sa susunod na linggo. Ayon sa PNP, magtatalaga sila ng nasa 15,000 pulis para magbantay sa daraanan ng translasyon. Nagsagawa na raw ng conference ang mga pulis para sa mga magbabantay sa translasyon. Itatalaga raw na no-fly zone ang mga lugar na daraanan ng andas ng Nazareno. Pinag-aaralan din ng mga pulis ang paggamit ng mga signal jammer. Nagpaalala naman ang PNP sa deboto kaugnay sa mga bawal dalhin sa translasyon. Kabilang na dyan ang mga hindi transparent na backpack at bote, mga payong at bullcap. May isa ng kumpirmadong patay dahil sa paputok nitong pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa DOH, 38 anyos na lalaking taga Ilocos Region ang biktima.
na nagsindi ng sigarilyo malapit sa imbakan ng mga paputok. Isang lalaki naman sa Davao Region ang sugatan dahil sa ligaw na bala. Sa kabuuan, umakyat na sa 443 ang lahat ng naputukan mula noong December 21. Kasama riyan ang 17 kaso ng mga naputulan ng mga bahagi ng katawan. Dead on the spot ang isang rider matapos pagbabarilin ng riding and tandem sa Quezon City. Ang biktima nakuhaan ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Nasa front ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Salvacion sa Quezon City kagabi, kita ang pagdaan ng rider na ito sa NS Amoranto Street papunta ng Bulusan Street. Hihinto siya sa isang bahagi ng kalsada. Sa isa pang anggulo, kita naman ang pagdating ng motorsiklong ito na may magkaangkas na sakay. Dumaan din sila sa Bulusan Street at sandaling titigil sa harap ng naunang rider. Maya-maya pa, biglang natumba ang lalaki, saka naman haharurot ang dalawa paalis. Pinagbabaril na pala ang rider. Dead on the spot ang biktima sa 3 tama ng bala sa ulo. May nakuha ring 2 basyo ng bala sa crime scene. Ayon sa isang security guard malapit sa lugar, inakala niya pang paputok lang ang narinig niya nang mangyari ang krimen. May narinig lang ako, sir, na pumutok. 2 beses po. Tapos, hindi ko lang din siya pinansin, sir, kasi mahina lang po yung putok. Akala ko po 5-star lang po. Agad namang rumesponde ang mga opisyal ng barangay. Nagro-ronda po kami ng mga kasamahan ko, nagro-rubing, nang bigla na lang po may tumawag po sa aming constituent na may narinig daw po silang 2 putok. Binuntahan po kaagad namin yung lugar at nakita po nga namin yung tao is nakatumba na po. Nung nakita po namin siya agad, hindi po namin siya mamukaan na residente po siya ng Barangay Salvacion. Tumanggi muna ang mga pulis na pangalanan ng biktima, pero 21 anyos daw ito at residente ng Pasay City. Nakakuha rin ng mga otoridad ng 2 pakete ng hinihinalang shabu mula sa compartment ng rider. Patuloy namang inaalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect at posibleng motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Dahil umano sa kalasingan, kaya't nagpaputok ng baril ang isang gwardiya sa Quezon City nitong bagong taon. Napag-alaman din na wala palang lisensyang magdala ng baril ang suspect. Nagbabalik si Ian Suyu. Sa kulungan ng bagsak ng security guard na ito matapos mahuling nagpaputok ng baril habang nagdiriwang ng New Year sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na nakarinig ng putok ng baril sa Barangay Baysa pasado alas 11 ng gabi. Sa labas daw ng barracks ng isang warehouse nagpaputok ang suspect na kinilalang si alias Boy, 44 anyos. Lumalabas na nakainom daw ang suspect na si Q. Pagdating dun sa sinasabing area, nakita namin tong suspect na later on nakilala namin na si Boy na may nakasukbit na baril dito sa kanyang tagliran. Itsura pa lang mukhang nakainom o under influence ng alak. Nakipag-cooperate naman hanggang makuha namin yung baril. Nakuha mula sa lalaki ang kalibre 38 revolver na kargado ng 4 na bala. Napag-alaman ding walang license to own and carry firearm ang suspect. Then na-find out namin doon na itong ginamit ng suspect na walang LTAP. At the same time, walang license to own. Aminado naman si alias Boy sa ginawang pagpaputok ng baril. Anya, hindi niya raw alam na bawal pala magpaputok ng baril sa Metro Manila. Pinaputok talaga po yun po. Kala ko katulad din sa Davao na pili ka sa lupa mapuputok. Dito sa Manila pala, nabawal pala po. Maswerte namang walang tinamaan ng ligaw na bala malapit sa lugar. Na-inquest na ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Indiscriminate Discharge of Firearms at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Umawat lang, siya pa ang sinaksak. Yan ang sinapit ng isang gwardya na napatay matapos mamagitan sa gulo sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa tama ng saksak nagtapos ang buhay ng isang lalaki ilang oras lang matapos salubungin ang bagong taon sa Silang Cavite nitong Lunes. Kinilalang lalaki na si Joel Escaros, 36 anyos, isang security guard. Ayon sa otoridad, umawat lang si Escaros sa gulo ng magkakaanak na nagiinuman at ilang residenteng dadaan sana sa isang eskinita. Bilang security guard, siguro mandato niya na sawayin o alamin kung ano po nangyayaring kaguluhan po. Lumalabas na hinawakan ng biktima sa 2 braso ng magtiyuhin na sina alias Angelo at alias Patrick.
Saka pinagsasaksak ng mag-amang sina alias Dondon at alias Christian. Tumulong din daw sa paghawak ang kaibigan nilang si alias Flores. Sa investigasyon ng mga pulis dito sa eskinitang ito, nangyari ang pananaksak sa biktima. Dalawa daw ang posibleng ginamit na armas dahil magkaiba ang sukat ng mga stab wounds. 4 na saksak ang tinamo ng biktima sa katawan. Isinugod pa ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. May dalawa po dito sa dibdib at may dalawa din po sa tiyan po. Hindi po namin na-recover po yung weapon use. Agad namang nadakip ng mga pulis si alias Angelo noong araw ding yun, habang sumuko naman si alias Patrick kahapon. Tikom ang kanilang mga bibig sa mga tanong ng media, pero inihingi naman ng tawad ni Angelo ang mga kaanak niyang mismong sumaksak umano sa CQ. Ano po yung nagawa ng yung mga kasama namin, hihingi ko ng tawad. Si alias Patrick naman sumuko para linisin ang kanyang pangalan dahil wala naman daw siyang kinalaman sa krimen. Umawak po ako sir, pero hindi ko po pinigilan niya para hindi siya makalaban. Humingi naman ng hustisya ang dating kinakasama ng biktima. Sana sumuko ka na. Makonsensya ka kasi 4 yung bata na tinanggalan mo ng tatay. Araw-araw nila naiisip yung ginawa mo. Nangangamba naman sila ngayon sa kanilang seguridad. Nangangamba kami dahil may kaanak pang naandyan. Siyempre, lalo sa mga apo ko kasi laging nasa labas yan. Makakako ano man sa mga apo ko gawin ng kalokohan, kawalangyaan. Maharap sa reklamong murder sina alias Angelo at alias Patrick. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis sina alias Dondon, alias Christian at alias Flores. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. 5 ang patay matapos magbanggaan ang isang pampasaherong eroplano at Coast Guard aircraft sa Tokyo, Japan kahapon. Ang pagsabog at makapigil hiningang pag-rescue sa mga pasahero nakuhaan pa ng video. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Biglang nagliwanag ang runway ng Haneda Airport sa Tokyo, Japan nang sumabog ang kalalanding lamang na eroplano ng Japan Airlines na galing Hokkaido kagabi. Sa video, kita kung gaano kabilis nilamon ng apoy ang eroplano. Pati ang dinadaanan ng eroplano, nagliyab din. Sa cellphone video na ito naman, sa loob mismo ng eroplano, kita ang usok na pumasok na sa loob ng cabin. Tanaw din sa bintana ang sunog sa labas ng eroplano. Kaya ang mga pasahero, lalo ang mga bata, nagpapanik na. Ayon sa mga otoridad, may higit 300 ang sakay ng eroplano. Pero sa kabutiang palad, nakalikas lahat at walang nasaktan. Sa initial na investigasyon, bumangga pala ang eroplano ng Japan Airlines sa isang Coast Guard aircraft sa runway kaya sumabog. 5 sa 6 na crew nito ang patay. Sugat na naman ang nakaligtas na piloto. Dahil sa aksidente, ilang flights ang na-delay at na-cancel matapos pansamantalang isarang Haneda Airport. Nataon pa ang aksidente, isang araw matapos yanigin ng magnitude 7.6 na lindol ang Central Japan. Sa huling tala, umakyat na sa 57 ang namatay sa lindol. Posible pang tumaas yan sa dami ng mga gumuhong gusali. Marami ring sasakyan ang nadaganan ng mga bahay. Nag-iwan din ng lindol ng malalaking bitak sa kalsada. Pansamantala munang nananatili sa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Sabi ni Philippine Ambassador to Japan Maylin Albano, nasa 1,300 ang Pinoy na nasa Ishikawa Prefecture ang epicenter ng lindol. Pero ligtas naman silang lahat. Ang Japan naman po, ready po sila kasi meron po silang mga evacuation centers. So yun po ang initial advice, yung pwedeng makalipat dun sa possible tsunami-affected areas, pinalipat po nila. Sa isang social media post, ipinabot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikiramay ng bansa sa nangyaring lindol sa Japan sa mismong New Year's Day. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mas palalakasin pa ng Kapatid Network ang mga programa ng TV5. May mga hinandang pasabog na paandar ang Kapatid Network na dapat abangan po nating lahat ngayong 2024. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Power! Bongga na! Pero mas bobongga pa! To the next level pa tayo lalo this 2024, Kapatid! Enero pala, bubulagain na tayo ng dibdibang drama at makapigil hiningang mga eksena.
kung merong kailangan isusi, yan yung panty mo! Ang much talked about streaming series ng 2023 na Linlang magkakaroon na ng extended version na mapapanood finally sa telebisyon. At syempre, dito yan sa TV5. Simula January 22, makikilala na sa Free TV si Juliana at ang iba pang nag-trending na karakter sa Linlang. Exciting! Ma'am, tama na ho. Bida-bida ka! Tama na po. Ang isa pang exciting, ang napapanood na rin sa Free TV na streaming hit na Fracture. Intense sa mga ganap sa show with our very own K-Alaman Queen Kalad Karen, Francette, at iba pang young superstars. Lunes hanggang Biyernes yan, 10:15 p.m. pagkatapos ng senior high dito sa TV5. Eto pa, ang malakas ng Frontline Pilipinas, mas palalakasin pa simula sa Lunes. Sasabak na kasi bilang bagong main anchor ng Frontline Pilipinas, ang Peabody Award-winning journalist na si Jiggy Manikad. Pagdating naman sa pelikula, ang sister company ng TV5 na MQuest Ventures na siyang producer ng Gomburza will go to Hollywood. Mula January 29 hanggang February 2, makakasama ang cast ng most awarded Metro Manila Film Festival film sa Manila International Film Festival doon. Di na nga paaawat sa success ng MMFF Most Awarded Film dahil mula sa 39 na sinihan, ngayon, umabot na sa higit 150 cinemas ipinapalabas ang Gomburza. Looking bright ang 2024 para sa atin, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Inaabangan na po ang comeback ng K-pop girl group na Twice ngayong February. Nakatakdang ilabas ang grupo ang kanilang 13th extended play or EP na With Youth. Sa inilabas na teaser, tila dreamy woodland ang setting po ng 9-member girl group na ito. Sa February 2, nakatakdang ilabas ang single na I Got You. Habang sa February 23 naman po mapapakinggan ang buong EP. Halos isang taon din bago ang comeback ng Twice matapos po ang Ready to Be EP noong March 2023. Ganda. Twice. Ang ganda. Wow. Alam ng mga nanay na onesie yung sinusuot ng bata na may pandit. Pero onesie. Ito pala onesie. Onesies. Iba naman. Pero, at ang TV5. Ang daming dapat abangan. Ang daming dapat abangan. Diba? Nakuha ko sa mga small clips na eksenang pinakita at pinatikim sa atin kanina. No? At syempre, sa Lunes, Frontline Pilipinas. Diba? May panibagong mukha. Grabe. Diba? Ang angas. Ang angas. Diba? Talagang power. At saka congrats din sa lahat ng mga pelikula na talaga namang namamayagpag ngayon. Yes. Alam mo, ako bilang alagad ng sining, natutuwa akong nakikita na talagang maraming mga pamilya ang lumalabas ngayon para manood ng pelikula kasi marami po sa aming mga industry workers ang nawalan ng trabaho nung pandemya. Bumabalik na ngayon. Napakasaya. Sabi nga ni Ian, diba Ian, dumoble ba? Sabi mo? Yung mga manonood. Yes. Sa 500 million mark. Oo, kahit walang sine ngayon. Lahat panalo. Oo, pero go support po tayo. Jan 7 pa po. Hanggang Jan 7. Yun, exciting. Makanood pa tayo. Perfect treat yan sa amin. Ito, abangan din mamaya. May mga ibibida kaming treats for your fur babies naman. Ang ilang yummy cakes for our pets, patok na negosyo sa kitang-kita. At may pa-house tour ulit tayo. Ang ating next stop sa bahay po ni face-to-face co-host natin, si Kuya Alex Calleja, ang kanyang mga kwento sa tahanan sa may bahay. At nakapamimilipit. Namilipit ang tiyan ni Mami Chichi. Alam mo to. Hindi, kasi kinukwento sa iyo. Hindi, ganyan po nararamdaman sa puson kapag, may dalaw, di ba? At iba pang nararanasan tuwing yan, napapanahon. Pag-uusapan natin yan sa Sabi ni Doc. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good Morning Italy! Good
morning, kapatid. Alam niyo, pasakit talaga pasakit. Hindi niyo alam. Ito, yung mga babae, alam niyo na ito, yung nararanasan natin tuwing buwan ng dalaw. Bukod sa pagkirot ng puson, iba't iba pang bahagi ng katawan ang sumasakit sa ilang kababaihan. So maganda ito para sa mga nanay na merong mga teenager, yung mga twins, para ma-explain nyo na mabuti. Ito po ang sabi ni Doc. Kapag parating na ang buwan ng dalaw, samot-sari na ang mga nararamdaman ng mga babae. Maging sila tuloy, nalilito na rin kung bahagi lamang ba talaga yan ng menstruation. Ang tanong naman ni Vanji, may connection po ba ang sakit ng ulo at likod sa menstruation? Ang sabi ni Doc, opo, maaaring mayroong connection yan. Ito ay dahil kapag may menstruation, maaaring mababa ang iron levels dahil sa blood loss. Nagdudulot ito ng tinatawag ng menstrual migraine. Nararanasan naman po ang tension headache dahil sa stress. Maaari ding sumasakit ang ulo dahil sa fluctuating o pabago-bagong levels ng hormones. Ang lower back pain naman ay maaaring dahil sa uterine at abdominal contractions tulad ng pagre-release ng katawan ng prostaglandins. Maaari din po itong maramdaman kasabay ng dysmenorrhea o pananakit ng puson. May iba pang mga sintomas na may uugnay sa menstruation. Kabilang dyan ang acne breakout, partikular sa baba, sa jawline at sa likod. May ilang kababaihan din na nire-resetahan ng birth control pills para ma-regulate ang hormones. Para naman po sa dysmenorrhea, mayroong mga nabibiling over-the-counter pain relievers. Pero huwag po basta-bastang iinumin ang mga yan at tiyaking kumonsulta muna sa inyong OB-GYN o sa inyong mga friendly family physicians. Mas marami namang asin at tubig ang naiipon sa katawan dahil sa pabago-bagong estrogen levels at progesterone levels, kaya nararamdaman ang pagiging bloated. Kaya payo po natin, maghinay-hinay lamang sa pagkain para hindi bumabagsak ang inyong mga blood sugar. Umiwas din po sa mga pagkain masyadong matataas ang sodium at sugar levels, pati na rin mga processed foods na nakakapagpalala ng bloating. Gayon din po ang mga matataba at mamantikang pagkain na nakapagpapatindi ng inflammation at discomfort. Kapag tumataas naman po ang core temperature ng katawan kasabay ng menstruation ay maaaring maranasan ang hirap sa pagtulog. Ang mas malamig na temperatura kasi ay naiuugnay sa mas mahimbing na tulog. Kung meron pa kayo mga nais isang guni sa inyong mga nararamdaman, i-ask Doc Dex na po yan. Mag-comment lamang o mag-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Okay, tayong mga babae nakaka-relate talaga dyan. Alam mo, maswerte ako, wala ako ever naging ganyan. Alam mo, meron yan, ate, si Cap. Si Ay, parehas tayo. My daughter Lian also, grabe siyang as in, ang lala. Akala ko nga dati umaarte lang kasi nga. Kasi never kong na-feel. Akala ko pag ako ganun, parang ganun din yung anak ko. Pero hindi naman siya yung tipong nangyari lang dahil mas bata pa sila. Hindi naman. Talagang, pero may PCOS din kasi si Cap. Hindi ko alam kung connected yung tatanungin ko kay Doc. Oo, tanungin natin. At saka, minsan kasi ang babae talaga, iba-iba, no, mami, no? Yung minsan may experience mo, hindi ko may experience. So, hindi equally the same. Kaya ganun din, feeling ko si Lian, sabi ko, sasabihin ko, ay, galaw-galaw. Tapos sabihin niya, hindi ako makagalaw, mommy, it really hurts. So, she spends the day, nasa kama lang po siya for like a few hours or maybe half a day pag nadadatnan siya ng ganung klaseng like may meds? Meron din naman. Meron. May medicines at saka warm compress, hot compress, pinapatong sa puson. And more importantly, I think dapat mas maging conscious lang tayo kasi minsan pag nagsusungit na si Cap, alam ko na. Yung sasabihin ko kayo mga lalaki, kala nyo hindi nyo problema to? Pero yan ang dapat yung lang tandaan kung minsan it's yung emotions kasi hormones yan. So kapag may mga nagsusungit sa bahay ninyo. Naalala ko yan sa school. Pag may mga klase kang babae or what, natatanungin mo lang, akala kinukulit ka na, pero taray agad. Kaya pala naging term yung, uy, ba't ang sulit mo? Siguro, meron ka. Ayan yung pala yun, yung pinanggalingan. Alam mo, stress talaga yan. Pero eto na, pampatanggal natin yung stress. Very good. Ang mga umaapaw sa sayang ngiti at mga selfie na bumubuhos po ngayon sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Tingnan nga natin. Ay, cute! Wow, may toys din siya. May toys din. Sila pinapakita nila. Ay, ay, dami bata! Wow! Bukas pa kasi ang school. Nakakatawa sa viewers natin. Sinasabayan talaga nila yung tema ng programa na ito. Kaya alam mong nanonood. Wagi. Naku, kung pwede lang sila lahat bigyan ng tagpa 500. Meron ka ba din? Ako pa, meron hihingin ko kay Iya. Ay, pasa-pasa tayo dito. Mga kapatid, ayan naman, padala lang po ng padala ng inyong mga selfies with location na rin. At malay nyo, nasa probinsya kayo at maibida din natin yan para po sa chance na manalo ng 500 pesos worth of clothes sa ating Kagamoka Ako Selfie Contest. Ayan, at mamaya may kulitan at bonding sesh tayo kasama ang mga happy kid ng MQuest Ventures.
MMFF entry na Penduko. Sina Alika Ko at Tyro Dailusan live! Live! At sa Legal Bato, tatalakayin ni Atty. Buko ang mga isyong dinudulog sa mga barangay. At sa may bahay naman, ang house tour ni Dimple sa bahay ng comedian na si Alex Calleja. Huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Max ang hatid po ng komedya na si Kuya Alex Calleja. Pero paano naman siya sa likod ng camera at sa kanilang tahanan? Sama-sama po tayong makikibisita sa hotel-inspired home ng face-to-face. Co-host po natin dito sa My Bahay. Pino mo, buntis ka, gusto mo malaman yung gender mo, ng anak mo, papayag ka sa doktor, sabi doktor, ano na yung gender nyo? Huwag mo sabihin. O sabi mo yung organizer ko. Good morning mga kapatid! Kapag sinabi mong Pinoy stand-up comedy, ano bang pumapasok sa isip ninyo? Ako, syempre, may paborito ako dyan. Mapa-online o TV man yan. Ang mga punchline talaga ng kuya kong to, the best. Si Kuya Alex Calleja na I'm sure kilalang-kilala po nating lahat. Pero ano nga ba siya at sino nga ba siya pagdating sa bahay? Ngayong araw na ito, kikilalanin natin siya ng mas maigi. Dahil sa ating My Bahay House Rate, siya ang tampok natin. Tao po! Good morning, kapatid! Patawad po, walang tao. Uy! Grabe naman pala sila dito. Hello, kuya! Sorry, nagulat ako. Pagka may pumunta kasi dito, naniningil eh. Ha, ganun ba? Akala ko naman may ano. Ikaw pala, hindi po, pasok ka sa aming mga bahay. Yan. Ito ang aming maliit na bahay. Ay, napakaganda naman. So, homey. Ang kwento nito, ang bahay na to is, ang lupa na to is sa in-laws ko. Okay. General ang ano ko. Typical love story. Maganda yung babae, gwapo yung lalaki. Okay. Ba tayo maniwala? Then, lupa nila to. So, akala ko punchline ko yan. Kwento ni Kuya Alex, year 2005 nang lumipat sila sa pamanang property ng kanyang biyanan na may 600 square meters. Pero sa laki ng lote, halos 1/4 lang noon ang sakop ng kanilang bungalow na tahanan. Nagtatrabaho pa noon bilang IT programmer si Kuya Alex, kaya aminado siya na hindi ito naging sapat para palakihin ang kanilang bahay. Pero nung magsimula siyang makilala sa industriya ng stand-up comedy, aba, dito na nagsimulang magbago ang buhay ng kanyang pamilya. So ito yung sala. Ito. Okay. So Kuya, basically, I see a lot of whites, no neutral colors, but a pop of color as well. Sino bang boss dito sa bahay na to? Hindi, ang financer ako, tapos siya yung nagdi-design. So, sinong boss? Siya. Kahit ikaw ang financer. Ako hari. Ipinasilip rin ni Kuya Alex ang kanilang master's bedroom na minimalist at hotel-inspired look. Yan po ito ang aming room. Yan. Wow! This is where the magic happens, Kuya. Yes. I see a lot of artwork as well. This is Ate Dana. I like green, no? Kasi yung pop of color nyo, green Dana halos yung lahat. apple green. And then ito, these are organizational, yan. na native looking. I see parang may cover pa siya ng parang cloth. No? It's nice because it makes it look very, very organized. So, ito yung talagang gustong-gusto mo request mo kay Ate Dana na dapat meron kang walking closet. Naiintindihan ko kasi artista tayo. Siyempre, yung problema doon, lalaki, may wife, no? Yung wife ko ngayon, parang 1/4 lang siya. Ang galing mo! Naku, Kuya Alex, parang lugi naman si Ate Dana sa hatian na. Kaya it's about time para tanungin ko na siya ng personal. Wife ko si Dana. Married kami for 27 years na. Talaga? Anong feeling ng... Magda-27. Kasi lagi kang ginagamit ni Kuya Alex sa mga jokes niya, stand-up comedy, ano niya, since anong pakiramdam ng ganun? Pumapayag ka ba sa ganun? Hindi ka ba nagagalit? Okay lang. Kasi minsan ako pa nga nag-provide ng mga jokes. Kita mo? Nangyayari talaga sa totoo. Pero pag pinaprovide mo ba yung joke, napaprovide ba pabalik sa yung kanikita niya? Yes. Yun naman pala. Nag-shopping na ako lagi. Marunong na. Ate Dana, I see you like doing tablescapes. Is it something that relaxes you?
Parang ano lang, kinokollect ko lang siya individually yung pieces. Tapos mix and match. Diba, in-order ko lang from online. Mura lang sila. Tapos pagkakain kami, pag feel ko parang nasa hotel. So inaayos ko naman. Simple at well-organized ang hotel-inspired bahay ni Kuya Alex. Kaya sa part 2 ng ating May Bahay House Raid, excited akong mas makilala pa si Kuya Alex at malaman kung paano nga ba binago ng pandemya ang buhay ng kanilang pamilya. Bitin! Nag-exit ako dun sa Patakam, dun sa part 2. May gym pa, May gym at saka may parang ano siya, studio niya where he works, nakahiwalay pero within the compound. Ako na-enjoy ko sobra yon because yung pamilya makikita mo how everything has function. Marami silang gamit pero lahat ng gamit nila nagagamit. Meron kasing bahay na maraming gamit pero hindi mo na maintindihan para saan pa ito. Sila talagang nagagamit nilang maayos. At saka alam mo, napansin ko, si Kuya Alex, mas seryoso siya sa bahay. I was about to ask, meron bang napapasok ba yung humor kahit nasa tahanan sila? Parang ang mas may humor pa nga si Ate Dana. Totoo. Baka sa kanya talaga galing yung mga material ni kasi Kuya Alex. kadalasan, which marami din ako mga ibang kilala na mga kaibigan ko, mga komedyante, sa bahay talaga mas seryoso sila. Kahit si Tito Dolphy, Malangit Nawa, sa in-person, funny siya talaga, pero mas serious siya. Mas siya yung parang ma-feel mo yung wisdom niya. Siya maganon, matalinghaga siya. TVJ, ganun. Sila Ganun din, Boss, sila Tito Sen. Ang outlet kapag nasa harap na ng camera. Iba. Parang nag-glow up sila. Pero sa ngayon, konting paalala muna tayo para sa mga kapatid natin. Blessed day, everyone! I'm Vanessa Obispo, 33 years old, wife, mom, pastor, and businesswoman from Quezon City. Throughout the pandemic, nawala yung mga clients namin. It is the one who's supporting our pastoral ministry. During that time, ang hirap magtiwala kay God. When you continue to believe in God, despite of the challenges, mga problema na pinagdadaanan mo sa buhay, God will surely turn that setback into miracle. I think isa sa miracle na masasabi ko is yung buong pamilya ko, hindi kami nagkasakit. With our line of work and ministry, napakahalaga talaga na alagaan mo yung health mo. I remember the verse in the Bible, strong in body as you are strong in the spirit. Through number 1, eating right, I do exercise, ensuring our day by taking MX3 capsule every day, regularly, and MX3 provides security. I feel protected whenever I take MX3. The Word of God tells us to believe so that you can see. And you can see that He is exceedingly providing you things that you need, not just physically or financially, but emotionally, spiritually, and mentally. MX3, tested and proven, angat sa iba. Amen. At mamaya, sa kitang-kita, tampok ang mga pouty treats para sa mga fur babies. Abangan natin yan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw ba'y biktima ng napakong kasunduan o may kakilala ka bang gustong magpabarangay? Ito, linawin natin ang mga isyong yan. Kasama si Attorney Buko sa Legal Bato. Ayon sa inyong mga kagustuhan, nagkasundo kayo na kayo ay maghihiwalay na. Ipinatawag ko uli kayo dahil may reklamo muli ang iyong asawa. Hindi po ba, Kap? Nagkausap na po kami dito. Attorney, pwede ko bang idepensa ang pinirma namin sa barangay laban sa misis ko? Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi maaaring pagkasunduan ang pagpapawalang bisa ng kasal. Anumang kontrata o kasunduan tungkol dito ay walang bisa ayon sa Article 2035 ng Civil Code.
Ang kasal ay isang sagradong institusyon ng ating lipunan na tanging korte lamang ang may kapangyarihan na ipawalang bisa. Attorney, nabalitaan ko na sinaktan ng pamangkin ko ng kamag-anak namin. May trabaho kasi ako out of town kaya makalipas ang 2 days, saka lang ako nakapunta ng barangay para magreklamo. Ayaw na pong tanggapin ang reklamo ko dahil tapos na raw ang 72-hour period ng insidente. Legal ba to? Hindi po yan legal. Walang panuntunan sa batas na kailangang ihain ang reklamo sa barangay sa loob ng 72 hours matapos ang insidente. Ang katarungang pangbarangay ay may layunin na pagkasunduin ang mga may alitan sa iisang barangay ayon sa Section 408 ng Local Government Code. Walang period o takdang panahon sa batas kung kailan dapat idulog ang usapin sa barangay. Kaya kahit lumipas na ang 2 araw o 1 linggo o 1 buwan, basta may usapin na nais ninyong ipakipag-ayos, kailangang tanggapin ito ng barangay at itukoy sa lupong tagapamayapa o pangkat tagapagkasundo. Attorney, nabiktima ako ng hit and run. Pumunta ako sa barangay kung saan nalaman kong naka-address yung driver na nakasagasa sa akin. Ayaw ako kasi kasuyin ng barangay dahil dapat daw kung saan nangyari ang insidente, yun ang barangay na dapat magpatawag. Legal ba to? Hindi po yan legal. Pwedeng idulog sa barangay kung saan nakatira ang nakaaksidente upang subukang makipag-ayos ang magkabilang panig. Ayon sa Section 409 ng Local Government Code, tungkulin ng barangay na dinggin ang usapin kung ang parehong magkabilang panig ay sumasang-ayon na dalhin sa nasabing barangay ang usapin at itukoy sa pangkat tagapagkasundo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Okay, Mau, alam mo, bukod kay Mama Dims na alam naman natin napaka-friendly sa mga pets. Nakita naman natin kanina sa opening ng show, ano? Alam ko ikaw, mahilig ka rin sa fur babies. Meron kang isa. Paano mo sineselebrate ang espesyal na araw ng fur baby mo? Okay, so we have a Shih Tzu, si Sky. Pag birthday ni Sky, June 13 siya eh. So ano, ang ginagawa namin, pinapasyal namin siya. Kasi mahilig siyang maglakwatsa. So, sang lakwatsera. Pero ano rin, binibigyan din namin siya ng party hat. Ayun. But there's always one thing na missing, which is yung parang mga cake treats na gustong-gusto kong i-try. Dahil treats para sa ating sweet fur babies ang ibibida nating negosyo ngayon dito sa Kitang Kita. Fur pet happiness ba ang hanap ninyo para sa inyong fur babies? I-celebrate na ang kanilang milestone with freshly baked cakes. Don't worry, dahil sagot na namin ang potty treats kasama ang Pet Stop and Shop. Noon pa man, pet lover na ang mag-partner na sina Jerome Trinidad at Maristela Ong. Kapwa manager sa isang restaurant noon nang maisipan nilang mag-online selling ng iba't ibang pet supplies. Sa halagang 15,000 pesos na puhunan, nag-click ang kanilang online business. From pet accessories, nadagdagan pa ng cakes and potty treats ang kanilang ino-offer sa market. Patok sa mga fur parents ang potty packages na nagkakahalaga lang ng 200 pesos to 900 pesos. Kasama na rito ang bone cakes, potty hat, potty balloons, and potty banners na perfect for a fur pet party. Dahil sobrang in-demand ng kanilang business, nakakagawa sila ng 400 to 500 cakes monthly at kumikita ng di bababa sa 60,000 pesos kada buwan. Enjoy na sa ginagawa mag-partner na sina Jerome at Maristela, kitang-kita pa ang negosyo nila. At para mas maging memorable ang potty time, makakasama natin ang live sina Jerome at Maristela ng Pet Stop and Shop. Jerome, Ella, good morning sa inyo. Good morning mga kapatid. Alam nyo, kanina pa na-entay si Maui na kung siya lang, parang gusto na niyang kainin. Parang feeling ko pang tao to. Paano ba to? Ano bang ingredients ng inyong mga treats? Actually, human grade ingredients po siya. Then yung kanina po na i-smell nyo po is mashed potato. Yes, our frosting is made of mashed potato po. Wait, human grade? So, ibig sabihin, pwede rin sa tao? Yes po. Pero yung taste po kasi niya is tasteless. So, mas okay po siya sa mga pets po natin. Ano ba ang... wala siyang sweets. Wala siyang sweets. So, Yes po. meaning, kahit tasteless, ma-enjoy pa rin ng mga aso natin or fur babies. Ano ba ang crucial kapag gumagawa dapat ng treats sa mga fur babies natin? Actually, pagka po gumagawa kami ng treats, yung mga po namin, yung mga pets namin, yun yung unang-unang nagte-taste ng mga
product po namin. sila Yes yung po. May ingredients ba na bawal, Jerome? Yes po, actually nakalagay naman sa page namin or mga owners, partner, nagtatanong naman sila o nagsasabi sa amin na bago order kung may ingredients, may allergies ba yung mga pets nila. Ayun. Kadalasan, ano bang allergies ng pets? Meron pala, hindi ko alam. Minsan, egg, chicken meat. Chicken, nagangati sila, chicken meat. Yan, medyo iniiwasan namin yan. Eggs. Ito naman, napansin ko, ano itong nasa garapon, itong nasa jar? Pau spread po yan. Pau spread. So, paano yan gamitin? Parang peanut butter. Yeah, exactly, parang ganun. So, pwede siya kainin ng direkta o Yes po. ilalagay sa bread? Paano? Pwede naman. Kahit Pwede nyo po siyang treats i-dip. lang, dip lang. Yes po. Magkano to? 180 pesos. 180? O parang ano din, normal price ng peanut butter. O bilang nasimulan na natin, ano-ano pa ba yung mga treats na inihanda nyo rito? For our fur babies. Game, eto. Ito, ano yan? Pop cakes. Pop Cupcakes. Cupcakes, Parang gawa yan saan? popsicle. Ganun din po, liver carrot flavor po siya. Then, asort core po siya. Mostly yung ginagamit sa mga party, mga freebies, binibigay ng mga ano. So ito, iba-iba ang mga flavors ba? Halos Or almost the pare-parehas same lang. lahat? Kasi So, yan- yung pag-present na lang sa kanila, Yes po. yung presentation. Presentation na lang. Ito pa o kakaiba. Magkano pag nagpa-customize sa inyo ng mga cakes? Ganyan po, 500. Wala siyang portrait o mukha ni dog. Pwede rin may mukha ni dog nyo. At 50 pesos lang. At 50 lang? Yes, kahit anong breed as long as kaya namin. For dogs and cats po. Okay. Hanggat kaya. Para sa mga fur parents natin na gustong bigyan ng treats yung kanilang mga alaga, paano ba kayo makokontak? Visit nyo lang po kami sa Facebook and Instagram. Search nyo lang po ang Pet Stop and Shop. Or message nyo lang po kami or text nyo kami o tawag na lang sa 0926-350-2960 po. Pero alam nyo, ito si Jerome at si Ella, real life partners. Hindi ba kayo nahihirapang magnegosyo? O may pressure ba as real life couple pag nagnenegosyo? Actually, wala naman po. Kasi parehas po kaming pet lover. So, as long as gusto mo yung ginagawa mo, yun po. Gano'n na ba kayo katagal? Oo, yun ang gusto ko rin tanungin. Gano'n na Actually, 9 years na kami. Wow! Going 10 na. Oh, so, kailangan Hindi pa married? Ay, hindi pa. Kailangan na siguro. Kailangan na siguro. Kasi 10 years na eh. Oo, kailangan na. Actually, hinihintay ko itong araw na to. Talaga? Oy! May naligaw sa bulsa ko. May naligaw. Okay lang yan. Si Mel. Bilis eh. Yes po. Grabe naman! Celebrate mo naman sa akin! Wow! Congratulations! Asan yung baby? Congrats! Nag-propose si Jerome kay Ella. Congratulations, guys! In-expect mo ba? How do you feel? Parang natulala kahit ako na parang natulala. Actually, How do you feel? Rocket to the moon, wala siyang idea. Isa lang ang sinabihan ko. Jerome, ang sabi Ate niya, niya, yes po. Kailangan niya mag-yes. Mag-aalang. Kailangan yes. Actually, na ano po kasi ako. Kailangan niya mag-yes. Di siya nag-yes, uwi na ako. But how do you feel? How do you feel, Ella? Oo. That you already popped the question. Actually, hindi ko talaga ina-expect. Galing mo. Asan yung kanilang baby? Actually, dito nag-start yung baby namin sa TV. Uy, grabe, this is our first proposal here on the show. Okay, maganda yung story. Dito nag-start yung, sige, kwento mo. Actually, dito din ako around sa building dito at trabaho dati. 2018, 17, 18, 19. So, nagka-baby kami around 2019. With the help of this building, I think so. So, Full circle. Yes. Alam mo, kami rin magpapasalamat kasi ginawa niyong extra special yung araw namin today at yung mga manonood. Hindi natin makakalimutan ito. Naging buhay na buhay ang pag-ibig. Congratulations! Congratulations! Kami mga witness. Ninang ka daw. Kunin ko lang po. Yes, sige po. Gusto nilang i-celebrate with the kid. Yes. Tama si Jerome, matagal siya nagsimula dito sa building na to. Dati, nung wala pang Good Morning Kapatid, sa kanila ako pumupunta para mag-agahan. Wow! Ano favorite mo agahan sa kanila?
eto. Kayo mabuti na lang planner. So ngayon, anong plano ninyo? Ngayong alam mo na, ayan, etong tanong. Sagutin mo na. Hamunin mo na agad. Iniintay mo ba yung araw? Opo. Anong sinasabi mo sa sarili? Ilang taon mo na iniintay? Actually, sinasabi ko sa kanya, kailan mo ba akong papakasalan? Kasi tagal na. Anong sinasagot niya? Nagbibiroan lang kami. Kaya hindi ko talaga ina-expect na talagang magpo-propose siya ngayon. Napaka-special. Loving you! Congratulations! Congratulations mo na! Thank you, men Maricela ng Pet Stop and Shop. And congratulations sa panibagong yugto ng inyong buhay. Ang gadala kami flower girl tsaka ring babalik. Ayan, mula sa Blockbuster Metro Manila Film Fest movie na Penduko, makakabanding natin ang ilang promising young stars sa ating henerasyon, Anika Ko at Tyro Dailusan live yan! Hi! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Morning kapatid, cute na cute ang mga chikiting pero pang malakasan sa acting ang mga makakakwentuhan natin ngayong umaga. Makakasama natin ngayong umaga Anika Ko and Tyro Dailusan ng Metro Manila Film Festival movie Penduko. Good morning! Good morning! Napaka-cute! Napaka-morning! We love that you're here! Napaka-smart. Kanina pa natin sila kausap. Palagay ko nagtatago lang mga 45 years old talaga itong mga bata. Napaka-smart. Sobrang cute. So, is this your first time to be acting? Ikaw muna tayo. Hindi po. Hindi po. Cute ng curls mo. Thank you po. Pwede din kasi yung anak ko nga. Pero ibang curls, parang mas maluwag lang yung curls. Pero ito, cute. So it's not your first time acting? No po. Ano na yung Marami mga- pong nung movies. Anong mga movies yun? Parang Maging Sino Ka Man. Oo. Tsaka, Ganda. Kidnap for Romance. Ay, ang galing. Ikaw naman, Veterano na siya. Veterano. Veterano. Young veteran. Ikaw, Anika. This is my first movie, and I have an ongoing movie right now, but I'm unable to share the details yet. But Magaling. I can share the details with you is my upcoming teleserye here on TV5. Ano yan, Anika? Kwento mo sa amin. It's called Lumuhod Ka sa Lupa. Lumuhod ka sa mean? lupa. Bakit Oo. lumuluhod sa lupa? Actually, I actually don't know the story yet. It's still a surprise, but I'm so excited to find Let's out. imagine, when you know what lumuhod sa lupa, when somebody's kneeling on the Yeah. ground, what do you think is happening when somebody's kneeling, nakaluhod sa lupa? Maybe somebody's ordering them. Ordering them. They're like a servant or a slave to somebody. What if they're praying? Could be. Maybe. Could be. It's also an option. Grabe. I'm excited. Nakameme yung Oo, valedictorian galing na galing. namin dito. Parang feeling ko valedictorian tayo. May pang na kami sa'yo. Oo. Pangtapat na kami sa'yo, these kids. Ano naman ang feeling nakatrabaho niyo si Kuya Mateo Gidicelli? It's so nice because he's so like entertaining on set. Talaga? Is he funny? Like he's nice. He's nice. You know, he's like my brother. And can I tell you, I'm sure, mas bulol pa siya kaysa sa inyo. I love you, Mati. Nilaglag talaga. Nilaglag sa kaibigan. Nagpapaturo ba siya sa inyo? Paano sabihin yung linya niya? Actually, Direct JP, when we have questions, he always answers them like very clearly. Like he helps us portray our role better. At saka si Tito Albert din pala. That's my daddy in Kadenang Ginto. How was it like working with him? Tito Albert. Albert. Yes. Oh, he's such a great actor. Right? Grabe. On our last shooting day, I think that's when I got to work with him. And he had like prosthetics. I actually loved the look, and I actually believed the acting so much. Oh, diba? Sabi ko sa'yo Even though there was no fireball, I still like
felt it. Imagination. Alam mo itong sa batang to, ang mapapasagot mo lang, Alam mo, may sasabihin siya, Natutulala ako pa nagkukwento si Anika, no? At ang grabe ang eye contact. Ano to? Totoo, English siya. Hi, hello. It was like really nice to work with him. Like it was so exciting. Anong pinaka-favorite mong part ng pag-arte? Like, sabi ko sa'yo. Nag-hi po ako kay Pedro. Kasi first time lang po kami nag-meet. Siyempre, Penduko, kasi madaming action scenes din fantasy. Kayo ba, meron kayong mga action scenes dito? Actually, I think at the end, it was an action scene. Na-enjoy nyo naman? Yeah. It was so interesting. I researched after. Wow! Anak mo ata si Anika! Sabihin mo nga sa akin, anak mo ba ito? Baka, no? Gusto ko may mga research. Anika and Tyro, ang tanong ko, how did you feel when you saw yourselves? Nung nakita niyo yung mga sarili niyo sa big screen, kinilig ba kayo? Na-excite? Kinabahan? At first, I was really nervous because I was shy how people would think of me. Wow. But how I saw how great like the cinematography was, I was like, it's like better than I even imagined. Anika, how old are you again? 45. 45. Sa totoong buhay. Nabasa ko I heard your mom is a magna cum laude and they say that the smarts really come from the mom. Yun pala. Hello to but daddy's there also. Hi, daddy and mommy. And mommy din ni Tyro's here. Mag-acting challenge tayo. Kunwari na mong problema si mommy Dimples, kailangan i-comfort niyo ako. Okay, so gigit na ako sa kanilang dalawa. Okay. Sige. Nakalimutan ko yung challenge. Dito. Huwag ka mag-ala. I-challenge lang natin ang mga sarili natin. Mama Dimps? Oo. Okay, so ano bang magandang challenge? Wala na kami makain. Parang hindi ka panipaniwala kasi ang laki ko. Okay, ito na. So, mga anak, halika dito. Sandali kasi naka-mini-skirt ako eh. Mga anak, ganito aalis muna si nanay, ha? Mag-work muna si nanay sa labas, ha? Okay lang ba yun? Na hindi ko muna kayo makakasama? Who's gonna take care of us? In English ba tayo? Okay, in English pala. The children, I won't be able to see you and I can be here with you. Is that okay? Who's gonna take care of us? What's gonna happen to us if you leave? If I leave, you will have your ate and your kuya here and your daddy will be with you and I will be with you. I will call you all. But how about you? I have to work so you can have stuff to eat, kasi you're very matakaw. Can we help? Huh? Can we help? Of course. And you help me by being a good girl and a good boy, okay? Is that okay? Ay, diba? Ang ganda. Ang galing din yung Dimples Romay. Ay, na-pressure ako. Asa magagaling yung mga bata? Baka sabihin pa. Tingnan mo. Nakasabay. Pero mas matinding pressure doon yung nag-English sila. Hindi naman kayo nag-briefing. English pala. Galing. Medyo matagal na ako nag-crying scene ng English. Dalang-dalang mo. Dalang mo. Pinafollow ko lang si Anika kasi nag-i-English. But you guys are amazing. Thank you po. I feel you have a very bright future. Very bright. As actors kasi nagre-react sila kaagad. Ang galing. And to think, ad-lib lang yun, impromptu lang yun, Napakagaling. Eto na, mag-promote na tayo. Pinapalabas pa po ang Penduko. Kids, tell them all about your movie. You should watch Penduko because you should watch Penduko because it's gonna be still out in January 7. Until January 7, okay. Yeah. I wish you watch it because it has great cinematography. That's right. And it has a great storyline, effects. And great actors as well. Yeah. Yes! Anika? Hello everyone! Hello mga kapatid! Okay, dito tayo sa 3. Oh yeah.
Thank you so much for having me today. We had fun. I just want to let you know that Pendujo is out until January 7. Please watch it in cinemas nationwide. You should definitely watch Pendujo because it's rich in Filipino culture. It's family friendly. It's unique in its very own way. So I think I have to list like so many reasons just for my words to come out because it's so amazing. And you are amazing. Thank you. Maraming salamat, Anika Ko and Tyro Daelusan. Thank you, guys. Ayan, at may nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Rachel Ann Robles. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Playful Wednesday. Isang makabulang umaga na naayatin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At enjoy lang ang araw at pag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!